bakit gusto niyo pong maging presidente pa rin? Well, meron kang mga gustong gawin na inaakala mo magagawa mo at inaakala mo makakatulong ka. At anyway, makikita mo naman sa kapalaran, sa tadhana, wika nga, na kung ikaw yung pipiliin para dyan, itutulak ka dyan. At kung hindi naman, malalaman mo dahil pipigilin ka rin ng tadhana. Naniniwala ho talaga kayo doon na ang tadhana ay malaking bahagi. Malaking bahagi din yan. Kaya lang, siyempre, talagang maaaring kaya naman ikaw ang itinadhana dahil yun ang mga katangian mo din na maaaring kinakailangan sa oras na yon. Senador, noon at ngayon, may pagkakaiba ba kung paano ka magdasal? Ako kung magdasal, simple lang ako. At minsan, parang may tendency ako na huwag abalahin ng Diyos sa napakaraming pakiusap. Ako naman, kung magdasal ako, mas direct to the point. Parang mas simple. Of course, nagsisimba ako. Pero yung dasal ko talaga na diretso, na may hinihiling ako sa Diyos, at normally isa lang. At one point, ikaw ay panglima sa pinakamahirap sa klase. Dumating sa buhay mo na ikaw ay naging panglima sa pinakamayaman na tao dito sa Pilipinas. And what a journey it has been, hindi ba? Natikman niyo po ang pagiging mahirap at ang pagiging mayaman, sabihin na natin ang diretsahan. Ano po ang meron doon sa kahirapan na wala doon sa yaman? Ako nga, boy, hindi ko masasabing mas masaya ako nung mayaman ako kaysa nung mahirap ako. Talaga ho? Hindi ko masasabi yan. Okay naman, yan ay mahirap intindihin at maraming hindi sasangayon sa akin. Pero sinasabi ko sa mga anak ko yan, hindi ko masasabi sa inyo na mas masaya ako nung ako'y mayaman kaysa nung ako'y mahirap. Sapagkat kami naman noon, nag-i-enjoy naman kami pamilya, naglalaro kami, at simple aming mga buhay, simple aming mga pananaw, at okay naman kami. Ngayon, siyempre, alam mong yaman, kasabay niyan ang mga problema. Kaya, alam mo, ang Diyos meron ding paraan para pantayin na lahat. Okay, may bibigyan ka naman ng yaman, pero siyempre, pag meron ka niyan, marami rin problema yan. At maraming malungkot na mayaman. Nung una akong makabangon at makatikim ng yaman ng konti, nakita ko na wala naman pala yun, boy. Pare-pareho din. Kaya nga dito, parang ang ginagawa ko ngayon, tumutulong na lang ako sa mahirap. Sapagkat mahalaga din naman na ibahagi mo yung konting swerte mo sa mga kababayan mo naman na nahihirapan. Yan ang tinuturo ko sa mga anak ko ngayon. You're a very powerful man. You're very attractive. You're a very attractive man. Paano ho kayo umiiwas sa temptasyon?